Salamat po sa inyong lahat at nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong nangyaring kudeta di umano at itong si PGMA o si Gloria Macapagal Arroyo ay mukhang may planong patalsikin itong si Boji D. Okay? So later, ipapakita ko sa inyo guys kung anong motibo ng planong ito. At ayon kay Gloria Macapagal Arroyo, wala daw ganung plano. Okay? At let's take a look kung ano yung origin, kung saan nagsimula itong, itong ginagawa na itong pagpapatalsik sa Speaker ng House of Representatives. Okay? So let's watch a video from News 5 or Frontline Pilipinas. Okay, so let's play this. Sa patalsikin si House Speaker Boji D para ipwesto raw si Congresswoman Gloria Arroyo at ang may pakanaraw niyan ay si VP Sara Duterte na naharap ngayon sa impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Motion is approved. Magpipitong buwan pa lang bilang House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Pero muling umuugong na patatalsikin daw siya. Ayon sa ilang report, papalitan daw siya ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Si Vice President Sara Duterte umano ang nag-uudyok sa kaalyadong si Arroyo. Ang problema lang daw, Okay, so kung natatandaan nyo si Gloria Macapagal Arroyo, by the way, ipakita ko sa inyo yung information galing sa Google Gemini. So, tinanong ko, so who led PGMA? So, refers to Gloria Macapagal Arroyo, di ba? At before siya naging congresswoman, ay naging presidente siya noong before 2010. At merong kaso laban sa kanya, which this involves plunder case, yung allegedly misuse ng 366 million sa PCSO, yung lottery funds. Okay, nung panahon ni former President Benigno Aquino III ni Pinoy, ay sa kanyang panahon actually na pinakulong itong si Gloria Macapagal Arroyo. Now, ang nangyari noong 2016 ay yung Korte Suprema mismo ang nag-order ng kanyang release kasi daw insufficient yung kanyang evidence, which it doesn't prove yung kuha ng pondo galing sa PCSO. Okay? PCSO rather. At mismo, natatandaan ko, si Rodrigo Duterte yung ama, ay nagsabi mismo na walang, ano tawag nito, mahina daw yung kaso laban sa kanya. Okay? At actually, natatandaan ko, halos mga may kasong plunder, okay, nung panahon ni Pinoy ay nakalabas ng kulungan panahon ni Duterte. Okay? So may record na si Gloria Arroyo ng plunder. Tatandaan ko yung ZTE deal with the Chinese telecom. Napaka-grabing issue nun. At yung pinakamatindi, which is the Hello Garci. Diba? Sabi niya, I am sorry. Tanda-tanda ako pa, bata pa ako nun. So, when it comes to history, okay, itong si Gloria Macapagal Arroyo, napakawalan nung panahon ni Duterte at natulungan siya actually bumalik sa politika. At ito para sa akin ang isang sign na si Gloria Macapagal Arroyo ay nagbibigay uli ng parang utang na loob. Kung natatandaan nyo, sinabi mismo ng mga Duterte na
kung tinulungan nila ang isang tao, dapat yung kanilang tulong ang dapat bumalik sa kanila. At kung hindi yan bumalik sa kanila, ah, babalikan sila or they will take revenge sa mga tao na yun. Which yun na nga nangyayari ngayon kay Bongbong Marcos. Kasi kung walang tulong ng mga Duterte, hindi nila mananalo yung Visayas at Mindanao. Okay, which is hawak daw ng mga Duterte. Alright. Now, balik tayo. Continue natin. Honestly. Actually, tatandaan ko, kahit mayor lang si Duterte, si Sara noon, napakalaking impluensya niya. Kung meron siyang gustong patalsikin, yun ang nangyari kay Alvarez. Okay? At I remember si GMA ay mentor ni Sara Duterte. Ang problema lang yung pagiging wittiness, being smart, hindi nakuha ni Sara Duterte. Okay. So continue natin. Grabe. O yan. So, pagkakatanda ko, hindi naglabas ang Korte Suprema ng TRO. Kung natatandaan nyo, si Sara Duterte, yung kampo nila, ay nag-file ng petition doon sa Korte Suprema para i-suspend o hindi ipagpatuloy yung hearing na nangyayari sa House and Representative sa Committee on Justice. Kasi nga, yung mga nagsasabihan na sila ng mga testigo, mga documents, most especially yung SALE ni Sara Duterte at ang natatandaan ko si Ramil Madriaga, which is self-confessed bagman di umano ni Sara Duterte. Now, kung walang TRO, tuloy ang hearing April 14. So Tuesday, malapit na, which is very exciting. Kasi dito, malalaman natin yung mga iba't ibang impormasyon na makakapag-impeach kay Sara Duterte. At ito na mismo yung kanilang move na since hindi naglabas ng TRO yung Korte Suprema, itong kampo ni Sara Duterte scrambled na. Naghahanap na sila ng way to para hindi matuloy yung impeachment proceedings, 'di ba? So hindi nag-go through yung TRO,
hindi sumaklolo yung Korte Suprema sa kanila. Well, in fact, by the way guys, hindi pa naman huli ang lahat. Pero kung hindi pa maglalabas ng TRO yung Korte Suprema, sa 14, tuloy na tuloy. Okay? At bakit ayaw nilang, bakit ayaw ng kampo ni Sara Duterte na matuloy yung hearing na yun? Kasi yung mga ebidensya, mga informasyon, especially kay Ramil Madriaga, yung actual na cellphone na doon daw nagpapatunay na meron siyang mga text messages, pictures, ayaw nilang ilabas. Kaya duwag na duwag yung kampo ng mga Duterte at ginagawa nila lahat ng paraan katulad ng pagsaklolo sa Korte Suprema at ano pa, itong latest na ginawa nila which is patalsikin si Boji D. Pag nangyari yon, syempre, yung Speaker of the House ay may kapangyarihan na para ihinto yung kung ano mang mangyayari doon sa uh, Committee on Justice. O ngayon, walang nangyari, so tuloy ang impeachment proceedings sa Committee on Justice April 14. Okay. But by the way guys, para sa akin, another information, nangyari ito guys, kung natatandaan nyo, na si Sara Duterte mismo, yung parang may kapangyarihan na patalsikin yung isang speaker. Okay. Kasi meron siyang iniisip niya na meron siyang impluwensya pa rin pagkatapos na maging presidente itong si Bongbong Marcos. Kung natatandaan nyo, nagawa ni Sara Duterte nung panahon ng kanyang ama. Pero hindi nakapag kumbaga wala na siyang kapangyarihan sa mga representatives kasi halos mga congressman ay naniniguro ng kanilang budget sa kung sino man nakaupo, 'di ba, sa gobyerno. At kaya hindi nagtagumpay yung binabalak nilang kudeta. At nangyari din 'yon noong panahon na gustong palitan nila si Martin Romualdez. Okay? At natatandaan ko the main reason kung bakit nagkawatak-watak itong unity team nung si Gloria Macapagal Arroyo ay na-demote sa kanyang posisyon bilang Senior Deputy Speaker in the House. Ito, pakita ko sa inyo. At yan, nangyari yung tambulos-los tag kay Martin Romualdez. At yun, doon na yun nangyari yung mga alegasyon ng yung confidential funds, intelligence funds, si Sara Duterte at nagsabog na yung kanilang away. At ito na tayo ngayon dahil sa kanilang away, okay, lumabas yung mga baho ng Marcos at ng mga Duterte. Ayan ang sinasabi ng progresibong grupo na huwag kayong bumoto sa mga taong meron ng record ng pandarambong. O yan, nagsalpukan at ito na tayo. Malapit nang hopefully mangyari itong impeachment ni Sara Duterte. Okay, so guys, salamat po sa panonood. Kung meron po kayong komento sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po itong video natin, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po and see you sa susunod na video.